Ano nga ba yung mga bagay na ginagawa ng Holy Spirit sa buhay natin bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos? Paano nga ba kumikilos ng Holy Spirit sa buhay natin? Atin pong panoorin at atin pong talakayin ang 8 bagay na ginagawa ng Holy Spirit sa buhay natin. Napaka-importanting malaman ang mga bagay na ginagawa ng Holy Spirit sa buhay natin bilang mga Christian. Unang bagay na ginagawa ng Holy Spirit sa buhay natin is yung kino-comfort tayo. Every time na nalulungkot tayo, every time na nakakagawa tayo ng mga bagay na hindi natin gusto, every time na dumadaan tayo sa suffering, dumadaan tayo sa circumstances ng ating buhay, dumadaan tayo sa mga matitinding pagsubok at problema, ang Holy Spirit ang nagko-comfort sa atin. Every time na napanghihinaan tayo ng loob, every time na nadi-discourage tayo, ang Holy Spirit ang nagko-comfort sa atin. Yan ang trabaho ng Holy Spirit. Kino-comfort niya tayo sa mga panahong nanghihina tayo at nadi-discourage tayo sa buhay. Pangalawa, pinapalakas tayo ng Holy Spirit. Ini-strength tayo ng Panginoon. Every time na nanghihina tayo, every time na nawawalan tayo ng gana sa mga bagay-bagay, lalo na sa ministry, o especially lalo na sa buhay natin, di ba? Dumarating sa punto na nanghihina tayo, di ba? Pero ang Holy Spirit, siya yung tumutulong sa atin, pinapalakas na tayo every time na nanghihina tayo. Siya yung gumagawa ng paraan para mas lalo pa tayo magpatuloy, mas lalo pa tayong maglingkod sa Panginoon every time na napanghihinaan tayo. Pangatlo, ginagayad tayo ng Holy Spirit sa lahat ng gagawin natin. Napaka-importante na may nag-guide sa atin. Hindi ba natin alam na ang Holy Spirit ang nag-guide sa atin? Every time na nagsasubmit at sumusunod tayo sa Panginoon, every time na nagde-decision tayo, nagpaplano, nagde-decide, diba? Napaka-importante na sabi nga sa salita ng Panginoon. Ano ba nung gagawin natin? Magtiwala tayo sa Diyos ang buong puso at huwag tayo mananangan sa sarili nating karunungan, diba? Pang-apat, ine-empower tayo ng Holy Spirit. Pag dumadaan tayo sa mga challenges ng ating buhay, every time na feeling natin parang walang nandiyan dyan sa tabi natin, wala ka ng gana sa lahat, diba? Lahat ng Kristiyano nararanasan ng ganyang bagay, yung parang bang nawawala ka na ng compassion sa lahat ng bagay na ginagawa mo. Pero ang Holy Spirit na nag-i-empower sa'yo, binabalik niya yung apoy, binabalik niya yung pananampalataya mo. Panglima, ang ginagawa ng Holy Spirit sa buhay natin, kinukonvict tayo. Conviction. Inaalis tayo ng Holy Spirit sa kasalanan o sa maling gawain. Kumbaga, bago pa lang tayo magkasala, binibigyan na tayo ng conviction ng Holy Spirit na huwag mong gagawin yan, huwag mong gagawin to, at huwag mong gagawin ng isang bagay na alam mo sa sarili mo na magkakasala ka sa Panginoon. Kumbaga, tinuturuan tayo ng Holy Spirit na lumayo sa kasalanan. Pang-anim, ang Holy Spirit ang nag-i-intercede sa'yo. Naranasan mo na ba minsan na parang nahihirapan ka mag-pray? Naranasan mo ba minsan na parang hindi mo alam kung ipag-pray mo o kung ano yung sasabihin mo sa Panginoon? Hindi natin alam ang sasabihin natin. Ang Holy Spirit ang nag-i-intercede sa atin. Ang Holy Spirit ang tumutulong sa atin para mamagitan sa Ama. Dumarating kasi sa punto na minsan hindi natin alam yung pinag-pray natin. Tinutulungan niya tayo na yung panalangin natin dalhin sa Panginoon. Pang-pito ang isa sa pinaka-importanteng bagay na ginagawa ng Holy Spirit sa buhay natin is yung walang iba kundi tinuturuan tayo. Pinakamatindi at pinakamaganda at pinakamas maimportanteng bagay na dapat nating maranasan sa buhay is yung tinuturuan tayo ng Holy Spirit. Alam naman natin na lahat ng bagay, hindi pa natin alam. Kaya ang Holy Spirit ang nagtuturo sa atin. Siya yung guro. Ano ba ang purpose ng teacher? I-educate tayo, di ba? Turuan tayo sa mga bagay na hindi pa natin alam. Magpapalawak pa ng knowledge and wisdom natin. And pang-walo, ito ang pinaka-importante, sinusustain tayo ng Panginoon. Sinusustain tayo ng Holy Spirit. Sa punto na minsan nagkukulang tayo, minsan may kahinaan talaga tayo, pero tinuturuan tayo ng Holy Spirit. Sinusustain niya tayo sa lahat ng bagay. Yan yung katangian ng Holy Spirit. Ito ang trabaho ng Holy Spirit sa atin, di ba? Sinusustain niya tayo, tinuturuan, kinukonvict, ginagayad, at kinukomfort, at pinapalakas sa lahat ng bagay. Kaya kung isa ka sa mga nakakaranas ng Holy Spirit sa buhay mo at may gift nang ibinigay sa iyo ang Panginoon, ang Holy Spirit, kapatid, pinagpala ka. Dahil pinagpala ang mga tao nakakaranas ng banal na Espiritu sa buhay nila. Dahil yan ang katibayan na ikaw ay anak ng Diyos. God bless.